yung kwento mo, hindi tatayo sa hukuman. It will not stand in court. Pero for purpose of propaganda nila, magagamit nila. Pero pag nagdemanda sila, wala yan. Yan ang tingin ko dyan. Talagang gusto lang nilang siraan ang mga Duterte. In particular na si Presidente Duterte. Personal na kaalaman, sinasabi niya, tingnan niyo ang affidavit, I was informed. Ibig sabihin you were informed na ganito, ganyan. Kwento lang sa'yo. Tapos sinabi mo, it was conveyed to me, pinarating sa akin. Di yung sabihin, wala ka na naman personal na kaalaman. Ibinita lang sa'yo. May, that was the time elections were being made. So hindi mo pa alam kung after the election na ba yan o prior to the election. In either case, hindi pa siya presidenteng nahalal at hindi niya pa rin alam na mahalal siya. So paano nangyari yun? It is very obvious na yung ginagawa nila ay para siraan ang Presidente Duterte at si VP Inday Sara. Subalit, they will never succeed because the people there can see through of the evil intentions. Kaya yung sinasabi ni Bubi Tiglao, you remember, matagal na natin dinidiscuss yan, na yung mga ginagawa nila is in aid of election, in aid of re-election, in aid of becoming political relevant. Dharma, PC Chairman, nakakulong. Tama ba? Yes. Right. Nakakulong siya. At nakakulong siya dahil sa kawalang bagay na tanong na hindi niya masagot. Sapagkat unang-una, tanong, improper na, invasive pa, at subjective pa. Ang tanong, malapit ka ba kay Pangulong Duterte? Alam mo na, pag tinanong ka niya, paano mo masasabing malapit ka? Ang feeling mo, malapit ka nga kay Presidente Duterte. Presidente Duterte, hindi naman malapit sa'yo. Madalit sabi, hindi dapat tinatanong yun Pagkatapos, dahil labang dyan, ikinulong siya. To my mind, that is illegal. Maling-mali. That is an abuse of authority and abuse also of discretion na you can cite in contempt in the aid of legislation. Ngayon, so yun ang kalakaran, nakakulong po siya. At ilang araw na. And there is the probability na matagal siyang makukulong. Given that circumstance, itong mga nandyan sa Kongreso, talagang pinipilit nila na ilarawan si Presidente Duterte na nasa likod ng mga tinatawag na extrajudicial killings, lahat ng mga kasamaan tinatapon sa kanya. Kaya kailangan yung mga taong inaanyayahan nila magamit laban sa kanila. At yan ngayon ang ginagawa nila. Puntahan natin ngayon si Colonel Reynaga. Naglabas siya ng isang affidavit at may iyak siya nung binabasa niya. Makikita mo na talagang labag sa kalooban niya ang kanyang ginagawa. Ano ngayon ang nakalaman sa affidavit niya? Sa unang tingin, at gaya ng pinalalabas ngayon ng mga mainstream media, ay ang isang kaalyado ay bumaliktad na at inilalarawan na binubulgar na ang di umanong sekreto ng pagpatay sa mga biktima nung nakaraang digmaan sa droga. Yan ang inilalarawan nila. Pero suriin po natin ang salaysay ni affidavit. Una pa lang, may problema na. Bakit kanyo? Ang nakalagay doon, tinawagan na po siya ng alas 5 ng madaling araw noong Mayo 2016. Teka muna. Noong Mayo 2016, election pa lang yun. Hindi pa alam ng Presidente Duterte kung mananalo siya o hindi. Kasi hindi naman nakalagay doon exactly date May. May, that was the time elections were being made. So hindi mo pa alam kung after the election na ba yan o prior to the election. In either case,
hindi pa siya presidenteng nahalal at hindi niya pa rin alam na mahalal siya. So, paano nangyari yun? Bakit naman ang isang tao na hindi mo alam na maging presidente ka o hindi, o kung naging nahalal ka naman, hindi ka pa nakaupo, gagawin mo na yung mga sinasabi mong nagtatawag ka, madaling araw pa, at doon pa sa kanyang residence. O, yun po hindi nakapanipaniwala. Number 2, sa ngayon sa kanya, merong Davao Model Plan. At yung Davao Model Plan daw, yun ang ginamit para naging matagumpay, yung laban sa droga nung siya ay alkalde, si Presidente Duterte. At nagkaroon daw ng mga tinatawag na rewards and payments. Nagbabayad daw ng malaking pera. Yan ang sinasabi niya, yung Davao Model. Well, teka muna. Ang tanong ko ganito. Wala kang sinasabi sa affidavit mo dun sa Davao Model na ikaw ay bahagi nung ikaw ay naging Chief of Police, Police Director at CIDG Chief dyan sa Davao. There is nothing there in the affidavit na sinasabing kasama ka dun sa Davao Model. And in fact, subsequent to the paragraph, meron kang binabanggit na di umano, inalok ka na sumama dito sa gagawing pag-replicate nung ginawang Davao Model sa Davao. At itinanggi mo, hindi ka sumama dahil sabi mo, wala kang karanasan, wala kang experience sa ganung mga labanan. O, ang tanong ko, kung totoo yung sinasabi mo na wala kang karanasan at tinanggihan mo, di ibig sabihin, number 1, hindi ka talaga involved doon nung ikay nasa Davao pa dahil wala kang karanasan eh. Dahil kung may karanasan ka, o di sana sinabi mo na tinanggap mo. Dahil wala kang karanasan, di wala kang involvement sa Davao. At wala ka ring involvement dito sa sinasabi mo ngayon na sinunod yung Davao Model sa pangkalahatan. Hindi po ba? Maliwanag yun. Number 3. Sa ngayon sa kanya, may dinitali ho siya doon eh. Pero yung detalye wala ho siyang personal na kaalaman. Sinasabi niya, tingnan niyo ang affidavit, I was informed. O, ibig sabihin you were informed na ganito, ganyan. Kwinento lang sa'yo. Tapos sinabi mo, it was conveyed to me, pinarating sa akin. O, di yung sabihin, wala ka na naman personal na kaalaman. Ibinita lang sa'yo. Madalit sabi, wala kang kaalam-alam na personal doon sa mga kinikwento mo. Madalit sabi, hearsay. At kung hearsay, hindi ka panipaniwala. Wala kang ang personal knowledge. Pangapat, sabi ko, meron daw rewards and payments. Alam po niyo, hindi mo kailangan ng reward and payment sa mga pulis na nagtrabaho. Sapagkat yun po ang kanilang trabaho. That is their mandate, that is the nature of work. Whether they like it or not, pumasok sila dyan, sinuong nila ang buhay nila, talagang yan ang gagawin nila. Hindi mo sila kailangan gantimpalaan. Ang maaari lang na masasabing gantimpala na pwede nilang tagawin ay yung ma-promote sila at sila'y makongratulate ng kanilang mga bosses o ng presidente ng bansa. Pero yung sinasabi yun na binayaran sila para pumatay ni Presidente Duterte, kabalbalan mo yan. There is no such animal as President Duterte paying them so much money just to kill because that is precisely their job. You don't have to be paid for that. Trabaho mo nga yun eh. Ngayon, meron hong pera. Walang kaduda-duda meron pera. Bakit walang pera during the operations? So bakit when you launch a nationwide campaign against illegal drugs, you need money for that. Kailangan ng pera ng mga police, ng mga law enforcement. Yun lang mo, paano mo malalaman ang mga sindikato kung hindi ka magbabayad doon sa mga informant
kukunin mo yung mga informant eh. Papabaliktarin mo yung mga miyembro dyan, kukunin mo para ituro sa iyo kung saan, sinong involved dito, saan ka magre-read. Kailangan mo ng pera yan. Kaya talagang may pera. And it will never succeed. And because of that, naging matagumpay yung pong laban sa droga. Now, tandaan po ninyo, yung SONA, yung first SONA ni Presidente Duterte, ano ang deklarasyon niya? Sabi niya, pag ako nanalo, ito ang aking mga patakaran. This is my policy statement on the war on drugs. I will kill you. Papatayin ko kayo. Pag hindi kayo tumigil, hindi nyo itigil ang pagpakalat, pagpalaganap at pagsira sa henerasyon ng mga Pilipino. I will kill you. Yun ang ginagamit nila eh. Pero yun po ay isang pangako sa elektorado. Na yung elektorado naman nakikinig at dahil sa kanyang pangako na binitawan, yun po ay naging bahagi ng isang kontrata ng isang kandidato at sa bumuboto sa kanya. At nung binutuhan siya maging presidente, kinakailangan yung pangako niya yun, yung kontrata nila ay isagawa niya. Kaya isinagawa niya, hindi siya pa pwedeng mag-renege o bumaliktad doon. Kaya nga nung SONA, first SONA niya, sabi niya, sa mga pulis, mga law enforcement, I'm declaring war on drugs. Kaya gawin nyo at trabaho nyo. Susuportahan ko kayo. Yun ang ibig sabihin ng susuportahan. Kasi ang mga reklamo ng mga pulis doon, kaya kung sila takot manghuli, sila ho ay dinidemanda dahil maraming pera mga drug lords. Dinidemanda sila pa nakukulong, nasususpinde, nadidismiss. Kaya sabi ni Presidente, hindi mangyayari yun. Pag ginagawa nyo ang trabaho nyo in accordance with your duties and functions, I will support you. I will give you lawyers. Tuloy nyo. Gawin nyo. Subalit, may pasubali po siya. Sabi niya, if you abuse your authority, then there will be hell to pay. Parurusahan po. Kaya yung sinasabi niya na doon naman sa mga drugista, mga drug lords, papatayin ko kayo. Ibig kong sabihin lang, simple-simple. That is a policy statement, which means I will pursue you to the ends of the entire archipelago, prosecute you and put you behind bars. Ikukulong ko kayo. You know, ang nangyari dyan. Kaya hindi ko pa pwede na hindi gawin ni Presidente Duterte yan sapagkat yan ang kanyang mandato. Ngayon, ang tanong, naging matagumpay pa ang Presidente Duterte. O pakinggan yung sinasabi ni Kongresista Richard Gomez ng Bohol, kung siya ay mayor. Kung hindi raw naglusad ng ganito, yung Bohol, yung lugar niya, ay talamak sa droga. Mabuti na lang daw at dumating yung Duterte yan. At naging masigasig sa pagsira ng illegal na droga. Yan po yung matagumpay. Kaya mga tao, hindi po ba tayo noon, natatakot tayong pumasok sa trabaho, umuwi from the work, dahil nagkalat to ang mga drogista. Yeah, gaya ng pinaliwanag na ni Presidente Duterte na, yung pag ikaw ay drug, pag ikaw ay addict dyan, unang-una, magnanakaw ka sa pamilya mo para i-maintain, mapanatili mo yung addiction mo. Pag wala ka na, yung kapitbahay mo na. Pag wala na yung kapitbahay, mag-hold up ka na. Gagamit ka na ng dahas hanggang maging miyembro ka na ng sindikato, baril na. O, yun po ang katotohanan dyan. Kaya, ito pong affidavit ni Colonel Garma, sinasabi nila, na smoking gun, di umano, smoking gun, sabi niya, ako, ito na, evidence. Ako, hindi po. Kaya title ko doon sa aking article, part 1, kahapon lumabas, smoking dad. Kasi, ang aking pong tingin dyan, itong si Garma, dahil halos umiyak na po siya, di ba? Talagang binubuli siya doon, tinatakot at lahat. Pinikwersa ngayon siya na magsalita upang ilarawan nga di umano na si Duterte ang nasa likod ng ganitong karumal-dumal na krimen.
Kaya ako gumawa ng affidavit na ganyan. Pero, sa unang tingin, nakala nyo, naku, inilahan na. Pero hindi nga ako pwedeng inilahan. Kasi, yung pong laman, kinukontra ang tunay na kalakaran sa panahon na sinabi niya. Na wala siyang involvement, so hindi niya alam. Tumanggi siya kasi wala siyang karanasan. Pagkatapos, yung mga dinidetalye niya, sinabi lang sa kanya. Kwinento lang sa kanya. Wala ho siyang personal na kaalaman. Pero ang tingin ko, para, ang duda ko, personal na tingin ko dyan, siya ho ay tinakot na kailangan ganitong gagawin mo, or kasama na yung takot, merong alok sa niya. O, aalagaan ka namin. O, whatever. Yan o, may special child yan. Makakasama yun sa konsiderasyon. Alam yung anak mo. Carrot and stick ang ginawa dyan. Pero, itong si Garma, siguro yung kinuha niyang abogado, marunong. Sabi niya, sige. Pagbigyan natin, pero gagawin natin. Yung kwento mo, hindi tatayo sa hukuman. It will not stand in court. Pero for purpose of propaganda nila, magagamit nila. Pero pag nagdemanda sila, wala yan. Yan ang tingin ko dyan. Talagang gusto lang nilang siraan ang mga Duterte. In particular na si Presidente Duterte. Right, Attorney Sal. Alam mo, Attorney Sal, maliban doon sa inilabas mong column doon sa The Manila Times, kasama mo rin sa Manila Times, itong si Bobby Tiglao, naglabas din ng column, Attorney Sal, at sabi niya, yung ginagawang investigasyon dyan sa Kamara ay in aid of re-election. And it has been a long-standing joke, ika nga sabi niya. Doon yung mga ginagawang inquiries ng iba't ibang komite ng Kamara. At sinabi din niya dito that the investigations aim to demonize Duterte so much that his candidates and he himself would lose in the May 2025 midterm elections. His demonization will drag down the prestige of his daughter Sarah, so for the shoo-in to be the next president. Mangyayari ba ito, Attorney Sal? Itong ginagawa nila na hearing dyan sa Kamara, sa Senado, will they succeed in destroying the Dutertes? Gaya mo na sinabi ko doon sa lalabas ng part 2 ko. Kasi part 1 lang yan Sa huling paragraph, sabi ko sa kanila. It is very obvious na yung ginagawa nila ay para siraan ang Presidente Duterte at si VP Inday Sara. Subalit, they will never succeed because the people there can see through of the evil intentions. Kaya yung sinasabi ni Bobby Tiglao, you remember, matagal na natin dinidiscuss yan, na yung mga ginagawa nila is in aid of election, in aid of re-election, in aid of becoming political relevant. Pero sa totoo lang, tingnan mo yung may mga lumalabas sa social media ngayon. Si Miriam Defensor Santiago, nung siya'y senador pa, galit na galit siya dyan sa mga inquiries na yan. Alam mo bakit? Sabi niya, bigyan niyo ko, sabi niya, ng isang batas na naisulong at naisagawa dahil dito sa inquiry ito. Hindi totoo, walang batas kasi nga, yung mga inquiries para matulungan ng mga lawmakers na magsagawa ng mga batas na makaka-amyenda, makakaklaro o mapaipapalit doon sa umiiral na batas. Pero sabi ni nasirang Senator Miriam Defensor Santiago, wala naman hanggang ngayon, wala. Ngayon, hinahamon ko po mga miyembro ng Kongreso, Senador, mga kongresista. Ipakita nyo nga sa amin kung anong batas na ang naipasa nyo. Kaugnay doon sa mga inquiries na ginawa nyo sa panahon ni Arroyo, panahon ni Aquino, panahon ni Ramos, panahon ni Estrada. Kung meron, after kayo natapos ng inquiry, ng rekomendasyon, meron ba kayong ginawang batas? Ano yun? Nasaan yun? Wala. Exactly, Attorney Sal. Kaya, yun pa naman ang ginagawang dahilan ng mga mababatas, Attorney Sal, that they've been given
power to conduct investigation dahil bahagi yun sa kanilang responsibilidad, which they weaponize at Attorney Sal, especially pagkalaban nila sa politika, Attorney Sal. Yun na nga. Yun ang ginagamit nila. Pero I don't think they will see. Wala ka. Ang tao can see through makikita mo mga komentaryo sa context, tatanggap ng SNI, at nababasa ko dyan sa social media, ang komentaryo sa aking mga vlog. Kitang-kita nila ang intention. Talagang sinusuntaan lamang. Alam at mo, saka nga, yes, Attorney. saka pala, kasi matagal kami nag-uusap ni Presidente Duterte tungkol na. Di ba, palagi nilang sinasabi na iimbitahan si Presidente Duterte at inaanong nila na pumunta. Alam mo naging reaction niya? Unang reaction niya, sabi niya, ba't naman ako a-attend dyan? Kung makikita mo ang kanilang pamamaraan, inquisition, sila ng prosecutor, sila pa ang mga west, sila mga judge. Wala kang kalaman-laman. Pag hindi nila type ang sagot mo, you're in contempt, kukulong ka nila. Pati buhay mo kinakaladkad. Ang mga tanong, kung hindi irrelevant, stupid, or invasive. Kaya sabi niya, hindi ako pupunta dyan. Yung initial yun yung aming siguro mga month ago. Pero nung nakita niya sunod-sunod na, talagang yamot na siya, nagre-react na siya. Sabi niya, ako gigil na ako, gusto ko na umat. Pero, tinanong ko siya kahapon ba yun o kahapon o isang araw. Kahapon, sabi ko, tumanggap na ba kayo ng imbitasyon? Sabi niya wala. Sabi ni Barbers, nagpadala na raw sila ng 2 beses na imbitasyon. Wala akong tinatanggap. Sabi ko, baka naman ako maling address. Baka pinadala sa Malacanang. Pero sabi ko, so pupunta ka kung makatanggap ng imbitasyon. Pupunta ako para maturuan ko sila ng tamang prosedimento sa kongreso kasi naging kongresista siya, abogado pa siya. Pangalawa, sabi niya, pero may condition ako. Anong condition ko? I will attend provided they ask educated questions. They do not ask irrelevant questions. They do not ask stupid questions. They do not ask invasive questions. Kailangan yung mga tanong kaugnay lamang doon sa paksain na naayon sa reglamento at sa prosedimento nila at ng batas. Yun na sabi niya. Ayun. Ang tanong, kung pagbibigyan ng mga mambabatas itong kondisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, former President Rodrigo Duterte, if wala will attend. Choice. Wala naman silang choice. Kasi pag nag-umpisa sila magtatanong niya, siguro isuset lang sila nito. Sa bagay, hindi naman. Bugado dati pang kongresista at dati pang presidente ng bansa. Doon lang, may problema na sila. Kung iimbitahan nila, maging magalang sila at yung kung ano lang dapat na tanongin. Pa ito, hindi abogado, pero alam niya ang batas, hindi kagaya ng kapatid niya. Puno pa, pagkatapos hindi pa nga kakaroon ng preliminary investigation, guilty na. Ito, mismo siya na, nagsasabi na, walang matibay na ebidensya. Ibig sabihin, para sa kanya, napanood niya, walang ebidensya. Yun. Kaya okay ka. Kaya tama yung papuri ko sa iyo. DILG Secretary. Ikaw maging saving grace ng administrasyon ni PBBM. And Attorney Sal, sa ibang usapan, sa ibang issue naman po, Attorney Sal, ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga kasong administratibo laban kay dating Health Secretary Francisco Duque III. Kaugnay ito sa usapin ng paglilipat ng 41.46 billion pesos na pondo mula sa Department of Health papunta sa Procurement Service ng DBM noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, dahil wala na sa posisyon sa gobyerno, maituturing na moot ang inihayang administrative case kay Duque noong August 15, 2023. June 30, 2022, nang umalis na sa pwesto, si Duque kasabay ng pagpapalit ng administrasyon. Sa kabila nito, nilinaw ng Ombudsman na nakaharap pa rin si Duque ng graft charges. Ano masasabi mo dito, Attorney Sal? Tama naman si Ombudsman sabi ron. Kasi nga, how can you file an administrative case
against someone who is not holding public office. So, buti na academic. But even kung yan ay nakaupo pa, meron ng batas na nag-authorize sa kanya mag-transfer ng pondong yan ay hindi illegal yun. For these midterm elections, papunta sa 2020. Ngayon, yung sinasabi lang i-imbisigan yung reward money. Anong i-imbisigan mo? Wala nga. Wala nga reward money. Paliwanag ko. Yung sinasabi ni Ruina Garma, hindi naman kasi sinasabi sa lahat, pati mga kolumnista, binulgar daw. Wala siyang binubulgar. Ikinikwento niya lang yung kwento sa kanya. So, hindi nang gagaling sa kanya. Hindi naman siya kabahagi, hindi naman siya participant. Hindi naman wala siyang karanasan, kaya tinanggihan niya. So what are they talking about? Oh, but of course, they're using that for propaganda purposes. And Attorney San, napansin din ng mga netizen, bakit daw parang dinidepensahan ng mga politiko ang mga sangkot sa illegal na droga? Bakit daw yung mga biktima ng mga drug addict at users parang wala silang planong investigahan yung mga suspect? Masasabi mo ba, Attorney, na patas itong ginagawang ng mga mababatas dyan sa Kamara? Wala lang yun. Target ka nila si Duterte. Di palaging labang kay Duterte. Wala silang pakialam sa mga biktima. Mm-hmm. Kaugnay naman dito sa investigation sa Pogo, Attorney Sal, plano ni Senator Sherwin Gatchalian na ipatawag sa investigasyon ng Senado laban sa illegal na Pogo ay umanong big boss nito na naaresto kamakailan sa Laguna na si Lin Shunan. Nais nilang malaman ang ugnayan nito kay dismissed Bamban Mayor Alice Go. Pwede patawag na magkaalaman na. Pero kung nakademanda na yan, ano pang sigurado invoke niya na naman yung karapatan niya na nakabinbin na, hindi na masagot sa mga tanong ninyo. Kaya parang useless. One, ako dahil lang involved yan ay si Rex Gatchalian, at kilala kong personal at kilala kong pagkamatino, pagkamatapat, hindi ako naniniwala. Yung paliwanag niya, sabi niya, di ba sabi niya, hindi politika ito, wala namang ayuda talaga mga congressman W dito. At kailangan talaga tingnan yung mga beneficiaries. At alam naman natin na maraming nakakalusod dyan, na hindi naman qualified, pero nakakalusod. Kaya ako, I will have to trust Secretary Rex kasi napatunayan ko na pagka matino niya, pagka-honest niya. Eh talaga namang ever since wala. Pero ako, di ako naniniwala. Pag si Rex ang involved, hindi politika yan. Ibig sabihin stricto kasi yan Pero napansin niya, may mga hindi qualified, kaya suspindi niya. Kailangan matino. Kasi alam mo yan, marami talaga nagpapalusot dyan. Yung mga kandidato, kaya yung mga nasa posisyon, pinapasukan nila ng hindi mga qualified. Kasi kailangan nila mga boto yun. Pag nasilip yun ni Secretary Rex, talagang hindi matutuloy yan. Tingin ko dyan, there must be some explanation. Hindi, kasi marami na rin akong natuklasan dyan. At talagang yung mga sinasabing listahan, marami ang hindi qualified. If I remember correctly, nung si Erwin, Secretary dati, Erwin, ng DSWD, marami rin siyang tinanggal. Kasi nga, maraming hindi qualified. Kaya ako, I will give the benefit of the doubt, Secretary Rex Gatchalian. Pag naayos yan, darating at darating.